Kung kayo po ay nagsasaka ng palay, ay pwede po natin itong gamitin pang spray dun po sa pilapil ng atin pong palayan. Napakaganda po nitong gamitin sa pilapil sapagkat yung pilapil po ng palayan kapag po in-spray natin gamit po ito ay hindi po siya gumuguho, hindi po siya lumalambot or natitibag. Hindi po katulad kapag tayo ay gumamit ng mga Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Kamusta po kayo? Ako po muli ito, ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So, ngayong araw po mga kasaka ay ipapakilala ko po sa inyo ito pong herbicide. Ano po? Dito sa aking harapan, ito po ay isang non-selective herbicide. Ano po? Isa po siyang contact herbicide na kung saan po ay pwede po natin gamitin pang clearing, pang spray po sa damo sa ilalim ng taniman ng ating saging, kalamansi, lansones, at iba't iba pa pong mga fruit trees. Ano? Ito po yung ating pwede pong gamitin. At ang active ingredients po nito, kung kayo po ay nakagamit na or meron na po kayo nagamit na katulad nito, ito po ay isang glufosinate ammonium. Ano po? Isa pong non-selective contact herbicide na kayang patayin po lahat ng uri ng damo, lalo tigit po yung mga annual at saka yung mga perennial grasses na tumutubo po sa atin pong mga taniman or mga plantasyon ng iba't ibang mga halaman. Or kung kayo po ay nagsasaka ng palay, ay pwede po natin itong gamitin pang spray dun po sa pilapil ng atin pong palayan. Napakaganda po nitong gamitin sa pilapil sapagkat yung pilapil po ng palayan kapag po in-spray natin gamit po itong ay hindi po siya gumuguho, hindi po siya lumalambot or natitibag. Hindi po katulad kapag tayo ay gumamit ng mga common na glyphosate. Ano po, palibasa ito po systemic ay nanunuot po hanggang ugat yung lason. Kaya yung iba sabi nila ay lumalambot or nasisira, mabilis masira ang pilapil. So kung halimbawa po kayo nag-spray dun sa mga lugar na kung saan po ay mabundok, nagiging prone po yan sa erosion. Kaya yung glufosinate ammonium, para kapag po ito yung ginamit ninyo sa pagpuksa sa mga damo, ay may iwasan natin yung erosion. At syempre mas safe ito at hindi sobrang harmful katulad ng glyphosate na ating ginagamit. Pwede nyo po itong gamitin sa pagkontrol sa mga damo doon po sa ating mga gulayan, sa taniman natin ng talong, ng okra, at kung ano-ano pang mga gulay po na ating itinatanim. Pero kapag po ito ay ginamit natin, hindi po natin dapat patamaan ang atin pong halaman. Katulad po ng palay, hindi po natin siya pwedeng isprehan na tatamaan yung palay. Ano po? Yung atin pong mga gulay. At kung itatanong niyo po kung pwede po itong gamitin sa atin pong maisan, pwede po, kaya lang po ay hindi rin po pwedeng patamaan ang mais dahil ito po ay mamamatay or posibleng mamatay. Lalo't wala pa pong mais ngayon na dinideclare as glufosinate ammonium na tolerant. Ano po? Kaya ito po ay for safety, laging sa baba lang po ang pag-spray niya. Hindi po patatamaan ng ating pong mga gulay at mga maisan. At ang isa pa pong maganda dito ay kayang-kaya po nitong patayin yung isa sa mga damong napakahirap puksain. Ano po? Malamang ay kilala niyo po ito sa English po kung tawagin po ito ay goose grass. At dito sa Pilipinas ito po ay kilala dahil ito daw po ay isang medicinal plant or merong mga sakit na napapagaling. Pero sa atin pong mga magsasaka, ito po ay madalas peste. Nakikita po natin to sa pilapil ng palayan, sa mga gilid ng karsada, sa plantasyon, sa taniman ng ating mga kalamansi, at iba't iba pang mga halaman na ating itinatanim. Ano po? Meron po ako ditong sample. Ito po, ano? Yan. Kung makikita nyo po, ito po siya. Ano po bang tawag dito sa inyo? Sa damo na ito. Yan. Makikita nyo po, meron po siyang bulaklak, ano? Dito po sa amin, ang tawag po nito ay paragis. Ano po? So, ito po ay kayang-kayang patayin po nitong firestorm or isang glufosinate ammonium. Ano po? Kapag nag-spray po kayo ngayon, kinabukasan makikita nyo naninilaw na ito. At tuloy-tuloy na po siyang hindi mamamatay at hindi na po ito babalik para mabuhay kapag in-sprayan po natin ng firestorm. Gaano po ba karaming takal or dosage ang atin pong gagamitin nitong firestorm? Kung kayo po ay gumagamit ng 16 liters na knapsack sprayer, ay sapat na po ang isang ligo size na lata ng kahit anong sardinas para sa isang 16 liters na sprayer. At ito pong nakikita nyo, ito po ay galon. Ano po? Ito po ay 4 liters na. At kung kailangan nyo po ay mas maliit lang or 1 litro lamang, huwag po kayong mag-alala dahil available din po ito
1 liter. Ano po, napakamura lang po nito. Ito po ay produkto ni RJ Agroindustrial Solutions Incorporated. Kung kayo po ay may mga katanungan at karagdagan, pwede po kayo mag-comment sa atin pong comment section. At kung bago pa lang kayo syempre sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga susunod na videos. Maraming salamat po sa panonood.